Simula ngayong taon, opisyal nang nagsimula ang implementasyon ng 3-term o trimester setup sa mga paaralan sa bansa. Bukod sa trimester setup, sisimulan na rin sa isang paaralan sa Quezon City ang one-shift setup na malaking adjustment ban para sa pamunuan at mga estudyante. Itinuturing pa ring malaking hakbang tungo sa development ng education approach sa eskwelahan. Yan at ang iba pang kaganapan sa unang araw ng balik-eskwela, idedetalya ni Criza Lopez. Magkahalong sabik at kaba ang naramdaman ng mga estudyanteng muling pumasok sa eskwela para sa school year 2026-2027. Pasado alas 6:30 ng umaga nang magsimula ang flag ceremony sa San Francisco High School sa Quezon City. Ayon sa mga mag-aaral ng San Francisco High School, maaga silang gumising upang paghandaan ang kanilang unang araw ng pasok ngayong Lunes. Si Jonella, isang grade 10 student, maaga rin anyang natulog dahil maaga ang kanilang klase. Idinitalya rin niya kung paano nagsimula ang kanilang klase ngayong Lunes. Nag-start po kami by introduce yourself and filling out some papers po na binigay ng advisor po na. Very ready naman kayo ngayon sa opening ng klase. Excited po kami kasi may mga bagong opportunities po, ganun. Tapos, sure po kaming may enjoy namin yung school year ngayon. Isa sa pinakamalaking adjustments para sa mga estudyante ng San Francisco High School ang pagpapatupad ng 3-term o trimester system ng Department of Education, gayon din ang transportation dahil sa sabay-sabay na pagbubukas ng klase. Ako sa school year na ito kasi kakalipat ko lang po sa specialized program which is on journalism. Kaya tinake ko po itong interview para ma-prepare na din po. Ang expect ko po ngayon is, syempre mag-with honor. Yeah, and hindi po namin alam kung ano pong mangyayari ngayon kasi may mga bagong inad po ng education po. So hindi po namin alam kung ano po yung ine-expect namin or kung kaya po ba namin this school year. Pero alam po namin, nagagawin po namin yung best namin. Ngayong school year ay tuluyan ng ipinatupad ng pamunuan ng San Francisco High School ang one-shift program para sa mga mag-aaral at guro. Ayon kay San Francisco High School Principal 4, Dr. Marisa Lu Rodriguez, naging mapayapa ang pagbubukas ng klase. Sa tulong anya ng PTA, kapulisan at pamunuan ng Barangay Santo Cristo, Quezon City, natiyak nila na maayos ang daloy ng pagpasok ng mga bata sa paaralan. Natugunan din ng mabilis ang ilang aberya, katulad na lamang ng paghahanap ng section at classroom ng mga estudyante. Ating barangay, nag-deploy po si Cap Mac Navarro at saka ang Station 15 po natin, nandito din yung mga kapulisan. Andito din po yung SPTA natin, ng mga officers. And of course, ang ating SSLG, ang Boy Scout, ang Girl Scout, ang PEA, ang aming faculty officers, and of course, lahat po ng mga teachers nandito po. Nasa aking likuran ang nasunog na gusali noong June 2025 dito sa San Francisco High School sa Quezon City na ngayon magagamit na muli ng mga mag-aaral para sa school year 2026 to 2027. Ayon kay San Francisco High School Principal 4, Dr. Marisa Lu Rodriguez, malaking tulong ang dalawang bagong tayong classroom building para sa pangangailangan ng paaralan at para sa pagpapatupad ng trimester system ng Department of Education. Dagdag pa niya, dahil sa mga bagong silid-aralan, hindi na kinakailangan pa ng shifting classes ng mga estudyante at tuluyan nang may papatupad ang one-shift program para sa mga estudyante. Nagkakahalaga ng 174,880,488 pesos ang apat na palapag na classroom building na itinayo sa ilalim ng Quick Response Fund mula sa 2025 budget ng pamahalaan. Mayroon itong 36 na silid-aralan na magagamit ng mga estudyante. Ayon kay Dr. Rodriguez, malaking bagay ang mga bagong tayong gusali sa pagsasakatuparan ng kanilang one-shift program sa paaralan. Yung bagay po yun na medyo binaba yung oras ng pagpunta ng bata sa school. And then of course, maaga sila uuwi, hanggang 2:40 lang sila. Except
for the special classes na hanggang 4 o'clock at saka yung senior high school. Sa kabila ng mapayapang pagbubukas ng klase, ibinahagi ni Dr. Rodriguez na bumaba ang enrollees turnout ng San Francisco. Mula anya sa mahigit 7,000 enrollees noong 2025 to 2026, umabot lang anya sa mahigit na 6,000 mag-aaral ang naka-enroll sa kanila. Inaasahan ng kagawaran ng edukasyon ang nasa 26 na milyon hanggang 28 milyong mag-aaral na magpapatala sa parehong pampubliko at pribadong paaralan para sa taunang panuruan 2026 to 2027. Para sa ERTV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.